Mga kapatid, bago po tayo magpapasimula sa ating mga pagsamba sa Panginoon, nagpapasalamat po tayo sapagkat mga biyaya, mga pagsagot sa ating mga panalangin, kahilingan, hindi niya po tayo binibigo. Kaya sa pagsambang ito, patuloy po tayong nananalangin na tayo ay lalong gabayan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang ating panahon, gaya po sa mga nakaraan nating natanggap na mga mensahe mula sa Panginoon ay totoong mapanganib ang ating mga panahon. Kaya sa ating pananalangin ay sabihin natin sa Panginoon mga kahilingan natin na tayo ay magkaroon pa ng mga ibayong pananampalataya, matibay na pag-asa. Anuman ang mangyari sa atin, kakapit po tayo sa ating Panginoon. Huwag po nating ipagpalit ang ating mga katungkulan, ang ating mga pagkakilala sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesus. Kundi lalo po tayong magpursigi, gaya po ng nakikipagbakas sa labanan, habang nasusugatan, lalo pong tumatapang. Yan po ang paninindigan ng mga tunay na Kristiyano, mga alagad ng ating Panginoon. Tulad po ni Apostol Pablo, ang kanyang pahayag na nakasulat sa Roma, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kamatayan, ang pag-uusig, ang kapangyarihan. Marami po siyang mga nabanggit. At ang kanyang pasya, ang kanyang sinabi, hindi makapaghihiwalay sa kanya o sa atin. Ibig sabihin talagang anuman ang sasapitin ng mga lingkod ng Panginoon ay patuloy silang naninindigan. At pagkatapos na makita ng Panginoong Diyos ang ating marugdog na pagkakilala, pagkatakot sa Panginoon, ang sukli naman yun, mga ibayong pagpapala, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Job, kay Apostol Pablo, sa lahat ng mga nangaunang lingkod ng Panginoon. Kaya inaaniyahan ko po na tayong lahat ay isagawa natin ang pananalangin. At tayo ay umaasa, mga kapatid dyan sa Bugalyon, maging kay kapatid na Lodigario Canlas, at sa lahat ng mga nakikisabay sa atin sa panahon ng pagsamba, at sa lahat ng mga mararating ng mensaheng ito, kailangan po natin ang ibayong pagtatalaga, pagkapit sa mga pangako ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama na makapangyarihan ka po sa lahat, napakabuti po ninyo sa bawat isa amin. Mga kahilingan po namin, trabaho, kagalingan, pag-iingat, sumasagot ka po sa iyong mga anak. Amen. Maging sa aming mga isinagawang pagkakaisa sa panahon ng eleksyon, Panginoon, ginabayan mo po kami. At ipinakita mo po sa amin ang katagumpayan ng iyong banal na gawain. Ang mahalaga, Panginoon, susunod po kami ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala. Dalangin po namin ang pananampalataya
ang banal na pagkatakot sa iyo at ang lubos na pagsunod sa iyong mga kautusan. Huwag ang ibig po namin ang mangyari, kundi ang inyong kalooban. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at manatili po ang aming kaugnayan sa inyo. Ang mga kapatid po namin sa Bugalyon, Pangasinan, Panginoon, gabayan po ninyo sila. At ikaw po ang mag-ingat kay Brother Ruben, Panginoon, maging kay Brother Lodigario Canlas. Umaasa po kami, patuloy po ang inyong gabay, ang pagmamalasakit po sa amin, at ang mga pagsagot po ninyo sa bawat daing ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang mga taong nagpapala sa iyong mga anak, sa iyong banal na gawain. Manatili po ang aming kaugnayan sa inyong bugtong na anak, upang lagi po kaming nakaugnay sa inyo. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, gaya po ng ating natamasang katagumpayan sa ating pagkakaisa, ako'y sumasampalataya na ang bayan po ng ating Panginoong Diyos ay naninindigan na ang mga napili po natin ay mga taong karapat-dapat manungkulan sa ating bansa, sa ating probinsya, sa ating bayan. Subalit, ang katanungan po natin ngayon, bakit mayroong mga taong ating napili na ang kanilang puso ay talagang maglingkod sa bayan, magmalasakit sa mga nasasakupan? Bakit ang iba ay hindi pinalad? Mga kapatid, alam po natin ang takbo ng panahon. Alam po natin ang sitwasyon. Alam po natin ang mga nagaganap sa pamamagitan po ng ating mga pagbabasa, sa mga pahayagan, sa ating panunood sa mga nagbabalita sa telebisyon, sa internet, sa YouTube, at sa iba't iba pang kaparaanan, mga kapatid. Subalit tayo, mga taong napili po natin, ay hindi dapat mawala ng pag-asa kung sakaling sa nagdaang eleksyon ay hindi po pinalad. Ano po ang dahilan at ano ang pahayag ng ating Panginoon? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Ecclesiastes 8:6. Ito po ang salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa kanyang mga lingkod na tagapagsulat ng kanyang mga salita. Sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan, sapagkat ang karalitaan ng tao ay malaki sa kanya. Sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari, sapagkat sinong makapagsasaysay sa kanya kung paanong mangyayari. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. At walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Ano po ang ipinauunawa ng Panginoong Diyos sa mga pinagkaisahan natin na hindi pinalad na manalo?
ang pahayag po sa atin, sa bawat panukala, may kapanahunan. Sa makatwid, hindi po dapat mawala ng pag-asa. Meron pong mga panahon na nauukol para sa kanila. Ang mahalaga po sa atin ay manatili yung ating katapatan, ang ating pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Maaaring nagtagumpay ang mga pinili ng ibang mga mamamayan, mga Pilipino, mga nagkakaisa, mga ini-endorso ng iba't ibang mga nag-i-endorso. Subalit tayo mga kapatid, ang napili natin, ito ay dumaan sa mga masusing pagsusuri. Hindi natin pinipili dito ang mga mapagbiro sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang pagbibiro sa ating Panginoong Diyos ay malaking kasalanan. At hindi po tayo dapat mainggit kung sakaling ang mga nagwagi ay merong mga nakatago. Ang pahayag nga sa atin, mahahayag, mahahayag. Kaya subaybayan po natin at mabuti na ating panoorin ang mga nagaganap na mga balita upang lalo po nating maunawaan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa, ang mga pinagkaisahan ng iba ay ito ang nagwagi. Subalit darating ang panahon, hinatulan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga batas. Mga kapatid, sino ang napapahiya? Di ba? Kaya ang pahayag sa atin, sa bawat panukala, may kapanahunan. Ipinahintulot ng Panginoong Diyos para ang mga pumili sa kanila, ang mga bumoto sa kanila na hindi nagsuri ng dahil sa salapi, sila po ay nasilaw na patangay. Sino mapapahiya? Di sila ang bumoto at ang mga ibinoto. Katulad niyan, napanood ko kanina, ay katatapos ng proclamation, mayroong mangyayari. Na hindi kanais-nais, napakasakit. Kaya nga ang pahayag sa atin, dapat maunawaan ito sapagkat idadaan ng Panginoong Diyos sa mga nagaganap. At hindi po natin mapipigilan para makita po ng bayan ng Panginoong Diyos, makita ng mga taong pinili natin na mayroong panahon na nakaukol para sa kanila. Kaya maghintay po tayo. Alam po natin, pagkatapos ng 3 taon, muli tayong maghahalal ng Pangulo, muli tayong maghahalal ng mga senador, ng mga gobernador at iba't ibang mga manunungkulan sa ating bayan, sa ating bansa. Kaya ngayon pa, ugaliin po natin na dapat tayong magpakatalino, dapat tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ako'y sumasampalataya na hindi mananatili ang kasamaan at hindi magwawagi ang kasamaan. Anong katunayan?
Pakinggan po natin ang pahayag dito pa rin sa Ecclesiastes 7. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento, at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Ang pahayag sa atin, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento, mga mahahalagang bagay. Tama nga naman. Kaya pagka ang mga nanunungkulan sa ating bansa, mabuti at walang tigil sa paggawa ng kabutihan, sa kabila ng maraming paninira, patuloy pa rin na ginagawa. Bakit? Sapagkat ang kanyang mga plano ay para sa ating bansa, para sa mga nasasakupan nila. Meron akong napanood. Minsan, ang tunay na leader ay minsan hindi makatulog dahil sa kakaisip kung paano lalago ang kanyang nasasakupan. Bigla akong napanood. Salamat sa Panginoon, ang ating kasalukuyang presidente minsan hindi makatulog dahil sa iniisip kung paano ang kaparaanan, kung paano mababawasan unti-unti ang utang ng Pilipinas. Sa bagay, nakabayad na, nabawasan na. Kaya ang pahayag sa atin, paano nagawa ng kasalukuyang presidente o pangulo. Alam po natin ang kanyang mga panukala. Kaya sabi sa atin, bawat panukala ay may kapanahunan. Halimbawa yung plano, ginamit ng Panginoong Diyos ang ating presidente, ang kanyang panukala ay mapamura ang mga bigas. Ano kanyang ginawa? Ayan, tinulungan ang mga magsasaka. Kaya ano ngayon ang nangyayari? Ito, meron ng tig-20 pesos. Pero yung mga taong gumagawa ng kaparaanan para pabagsakit ang pamahalaan, anong ginagawa? Pagkatapos anya ng eleksyon, wala na. Pero kung tayo po ay nanonood ng mga balita, patuloy pa rin na ipinatutupad ang programang kung paano mapababa ang bigas, manatili doon sa 20. Ang sabi nga yun daw, tig-20 pesos hindi pagkain ng tao. Pagkain daw ng baboy, ng hayop. Pero pinatunayan ng Department of Agrarian, pinatunayan ng mga ibang mga nanunungkulan na maganda, masarap. Kaya sabi ko nga doon sa mga nangaunang pahayag ng Panginoong Diyos, doon sa mga mensahe niya, huwag ka munang hahaton. Kailangan tignan mo yung panahon.
tumahimik ka, huwag kang manira. E paano ngayon, nananatiling mayroong 20 pesos? Tapos na ang eleksyon. Ano ba ang petsa ngayon? 19 o 18? 19. Noong 12, pero meron pa rin ipinatutupad at patuloy pa rin ipatutupad hanggang sa mapatupad sa buong bansa. E paano yan? Eh sino mapapahiya? Kaya ang bayan ng Panginoong Diyos ay hindi kumakampi, hindi pumapabor sa kasamaan. Kaya pinipili at ang payo ng Panginoong Diyos, maghihintay tayo ng tamang panahon. Maaaring hindi pa ito ang tamang panahon. Gusto pang ipakita ng Panginoon na ang mga taong naghalal sa mga taong ito, ang sambayan ng Pilipino, magbubulay-bulay. Nakita natin kung ano ang attitude, kung ano ang technique ng ating Pangulo. Hindi kumikibo, pinababayaan niya. Patuloy pa rin sa paggawa. Kaya sino napapahiya? Hindi yung sinisiraan, kundi yung naninira. Kaya mga kapatid, buti dito sa buti, isa pang napagkaisahan natin itong si Senador Lito Lapid. Tinatanong siya, ang sabi niya, hindi muna ako magkokomento. Ayaw ko munang humatol. Tignan natin yung mga ebidensya. Ganyan din yung magaling hinahangaan kong nag-vlog na ito ay isang abogado na ang sabi, kailangan ang mga judges huwag papanig sa isang banda, kailangan pumagitna. Kung alin ang tama, yun ang dapat magwagi. Hindi ka papabor sa isa, kailangan pumagitna. Judge nga eh. Paano uunlad ang Pilipinas? Kaya salamat sa Panginoon, ang bansang Pilipinas ay patuloy sa pag-unlad. Kaya maraming mga nakakapansin, maraming mga leader, mga iba't ibang bansa na talagang napapansin nila, mabilis ang pagbabago dito sa bansang Pilipinas. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon, bagamat ang mga napili ay hindi pa panahon nila para maipakita yung kanilang pagmamalasakit. Meron pong takdang panahon para sa kanila. Katulad ni Apostol Pablo, nang dumating ang panahon ng pagtawag sa kanya ng Panginoon, hindi po siya makatanggi. At saludo naman ako sa mga ibang bayan, maraming mga, maging dyan sa Bugayan, bago yung mayor. Maraming mga dyan din ata sa Mabalacan. Kaya tayo mga kapatid, patuloy lang naaasa sa kalooban ng Panginoong Diyos. Patuloy tayong huwag matinag yung ating paninindigan, ang paninindigan ng bayan ng Panginoong Diyos sa ating kapanahunan. Kung alin ang tama, doon po tayo. Sa paanong paraan, sa pamamagitan ng ating ninanamnam, inuunawa, hindi yung damdamin, kundi yung inuunawa natin. Hindi tayo maging bulag. Kailangan nauunawaan po natin ang takbo ng panahon, ang takbo ng kasalukuyang ginagawa ng maraming mga naninira. Anong mangyayari pagka nagsipaniwala tayo? Babagsak po ang ating bansang Pilipinas.
Kaya salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang patuloy na paggabay sa atin, sa kanyang mga pagpapayo, sa paghatid ng kanyang mga mensahe sa paraan ang gamit natin kung saan niya ipinasulat ang kanyang mga salita. Ito po ang basihan natin. Dito tayo bumabasi. Lahat ng mga nakasulat dito po ay pawang katotohanan. Mahirap pong pasinungalingan. Kaya salamat sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. At sa mga susunod nating pagsamba, patuloy po nating pag-aaralan kung ano yung plano ng Panginoong Diyos sa gawain, maging sa ating bansa, maging sa mga taong merong pusong talagang malinis, hindi ipahihintulot ng Panginoong Diyos na mananatili ang kasamaan. Kaya, salamat muli sa Panginoon, sa Kanya po ang lahat ng kapurihan. Manalangin po tayo. Salamat po ng marami, Panginoon. Patuloy kang gumagabay. Ibinibigay niyo po ang malawak na pangunawa. Maunawaan po namin ang mga nagaganap. Yes, Lord. Maunawaan po namin ang iyong mga salita. Noon pa, Panginoon, kilala po ninyo, Panginoon, ang mga tao kung ano po ang mga motibo, Panginoon. Yes. At alam po ninyo ang laman ng aming mga pag-iisip, ang laman ng aming mga puso. Subalit kung ikaw po ang gagawa, wala pong makapipigil, Panginoon. Ibinabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan. Opo. Manatili ang iyong gabay sa iyong banal na gawain. Amen. Susunod po kami, pipili po kami ng mga taong karapat dapat, Panginoon, para maluwalhati ang iyong pangalan. Amen. Panginoon, patawad muli sa aming mga pagkakasala. Huwag po ninyong payagan ang inyong banal na gawain ay hindi manatili, Panginoon, ang ganitong kalagayan. Umaasa po kami sa aming mga pag-akay sa aming mga kapwa. Maakay po namin sila sa pagtitiwala, sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Amen. Umaasa po kami ang iyong gabay sa amin. Salamat ng marami sa mga pagsagot po. Yes, Lord. Salamat ng marami sa trabaho po. Opo. Salamat ng marami sa pagpapagaling nyo, sa mga pagpapala araw-araw. Ito po ang aming daing, manatili po ang aming kaugnayan sa inyo. Opo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.